Okay, dito naman tayo. Ito, kaibigan natin to. Gines natin to, mga kababayan. Si Aling Marie. Gines po natin ito, si Aling Marie, sa Bengador. O, pakinggan po natin, ha. Magandang hapon. Ako po ay tunay na nag-e-expect na ako ay uupakan ng ibang pulahan. Hindi naman mga vloggers, kundi mga supporters lang. Okay lang po yan. Karapatan nyo yan eh. Bilang vlogger, talagang dadaan kami sa mga ganyang pagsubok. Pupunahin, babatikusin, aawayin, kung ano-ano ang sasabihin kapag nasasagasaan ang kanilang mga paborito o ang kanilang mga sinusuportahan. Aling Marie, wala akong paborito rito. Wala akong paborito. Aling Marie, ang problema dito, yung akusasyon o pagbibintang ay hindi totoo. Walang sense, walang value, basta lang makabintang. Yun tayo eh, di ba? Yun ang sinasabi ko po, mga kababayan. Sa ibang mga dilawan, matuto kayong magsabi sa sarili nyong grupo, sa mga kakamping. Hindi lahat tama kayo. Ha? Hindi everyday tama. Tao tayo, nagkakamali tayo. Pwede nyo silang sitahin. Sitahin nyo. Aray ko. Oh. No? Karapatan nyo yan. Hindi ko inaalis sa inyo yan. Kaya lang, huwag nyo rin alisin sa akin na magbigay ng opinyon, na magsalita. At hindi ako nakikisawsaw basta. Ang pagsawsaw ko sa awayan ni Christian Esguerra at ng mga red vloggers, hindi para makipag-away, hindi para kumampi sa isa lang. Binibigyan ko silang lahat ng pare-parehong karapatan, pare-parehong katwiran. Kapag mali, didiretsahin ko talaga mali. Kapag tama, didiretsahin ko talaga tama. Si Aling Marie po ay frankang tao. Prangka po ako. Hindi po ako marunong magpaligoy-ligoy. Sa katotohanan lang po, marami ang nag-aakala na ako salbahe. Pero hindi po ako salbahe. Ang akin po, gusto ko magkasundo-sundo. Tama yun, Aling Marie. Magkakasundo-sundo to. Kapag si Christian ay umayos. Di ba? Magkakasundo-sundo to. Pagsabihan nyo si Christian na tanga, then finish. Humingi siya ng public apology sa amin. Huwag na sa amin, sa Pangulo. Oh, hindi yung ini-exaggerated niya. Mahal na Pangulo. Kupal ka, Christian. Aray ko. Ha? Tandaan mo, Christian, ito, si Mike Cervera, luluhod sa'yo. Dahil journalist ka. Si Nyolo, luluhod sa'yo. Dahil journalist ka. Si Sangkay Jan na may 1.6 subscriber, luluhod sa'yo. Si Coach Jarrett, luluhod din sa'yo. Ikaw na lang matitira, Christian. Ikaw na lang matitira. Ikaw na lang. Diba? Nagets mo, ikaw na lang number 1, no? Ikaw, number 1, ikaw na lang, sa'yo na yan. Pero sinasabi ko sa'yo, hanggat di mo pinapatunayan yan, tanga o kasabot si BBM, ewan ko lang. Ayaw ko nang may awayan. Hindi ba kayo naririndi? Halos pagdilat ng mata nyo sa umaga, away na ang inyong makikita sa gobyerno. Sa inyong mga social media, sa inyong mga gadget, makikita nyo kung paano nagbabangayan ang bawat panig. Di ba kayo naririndi? Hindi tayo kung sino lang sa bansang Pilipinas. Tayo ang boss ng mga politikong umuupo sa gobyerno. Yes, tama yan. Tayo ang boss.
Pero, mga kababayan, tayo ang boss. Pero, ang tanong, di ba, napaglilingkuran ba tayo? Napaglilingkuran ba tayo ni BBM? Lalong-lalo na yung kakamping at dilawan? Mas kayo nga nagbenepisyo eh. Bakit? Tinapon sa basurahan ni Digong yung arbitral ruling. Tinapon yung arbitral ruling sa basurahan. Sino nagbenepisyo? Ni BBM. Kayo. Dahil sabi niya, ipagtanggol ang West Philippine Sea. Si Trillanes, 2017, pumunta para sagupain at kasuhan ang EJK. Anong ginawa ni BBM? Pinatapon si Digong sa daig. Tapos sasabihin nyo, tanga o kasabwat. Parang hindi nyo alam ang galawan ni BBM. Parang hindi nyo alam ang inisyatibo ng ating Pangulo. Yun lang yan eh. Nasa atin ang kapangyarihan kung ano ang dapat nating ihatol sa kanila. Kung iuupo natin sila, iuupo natin sila sa gobyerno. Kung ayaw natin sila iupo, wala rin sila magagawa. Hindi rin sila maiuupo. Kung sa pagkakataong ito, may bumabatikos kay Marcos, hindi po pwede na laging lahat ay papuri. Hindi naman yun eh. Hindi rin po pwede, Aling Marie, na lahat tanga o kasabwat. Hindi talaga mag-gets nila eh, no? Aling Marie, nirerespeto kita. Nay, nirerespeto kita. Nandun tayo sa argumento. Huwag niyong ilayo. Hindi naman siguro mahihina ang utak natin dito. Hindi naman siguro mahihina ang utak natin dito. Either tanga o kasabwat. Doon tayo. Huwag natin nilayo. Hindi po masasabing malusog ang isang paglilingkod kung walang bumabatikos. Kapag po binabatikos ang isang politiko, ibig sabihin, pinapaalalahanan siya na mali ang ginagawa niya. Alin nga doon ang mali? Tanga o kasabwat? Yun eh. Saan mamimili? Tanga o kasabwat? Sige nga. Aray ko. Mami Gerber, shout out. Mami Mimi, shout out. Nanonood. Galit na galit kay Lola daw. Aray ko. Happy birthday. Belated happy birthday, Mami Gerber, Mami Mimi. Diba? Walang problema. Baka si BBM po ay kasabwat. Ayos na yun. Ayos na yun. Kung sinabi ni Christian, si BBM po, baka po ay kasabwat. Ayos yun. Pero, papipiliin ka, either tanga o kasabwat. Saan pipili? Aray ko. Tapos ngayon, mali pa kami. Tapos ngayon, pag sumagot kami, salbahe pa kami. Tapos pag sumagot kami, bayaran pa kami. Ano yan? Na tama ang ginawa niya. Hindi po palaging papuri lang ang dapat ibinibigay sa isang nakaupo. Aling Marie nga, ang sagot, either tanga o kasabwat. Anong pipiliin mo? Yun eh. Pumatay na ba ng tao? Pupurihin mo pa? Pumatay ba ng tao si BBM? Pupurihin nyo ba? Pumatay ba ng tao si BBM? Yan tayo eh. Yan tayo eh. Ang mahirap dito, ang hirap ng ego nyo. Ayaw nyo ibaba yung ego nyo. Kami, hindi kami ganun. Pag nagkamali kami, bababa ang ego namin. Mali kami. Hindi kayo talagang pinagtatanggol nyo kahit mali eh.
Mali na si Christian, ganyan pa. Ninakawan ka na, pupurihin mo pa. Nagnakaw ba si BBM? Asa na mga katibayan? Ang impeachment na-decline. Dapat kung nagnakaw si BBM, si Cielo Magno na magaling, si Christian na magaling, ipinasa nyo na nung sinasabi nyong kasabwat. Basic eh. Napaka-basic. Napakadali. Kung talagang obvious na si BBM magnanakaw, in-impeach nyo sana. Nagbigay kayo ng mga dokumento. Aray ko. Oh. Mali po yun. Dapat ang ginagawa ninyo, parehas yung tingnan. Masama o mabuti, punahin ninyo. No? Kasi, yan ay ating karapatan. Oh. Ngayon, hindi ako nagagalit. Kahit awayin nyo ako, kahit kung ano pa sabihin nyo, kasi hodang ipokrita, kasi hodang wag makisawsaw. Pag sinabi nyo wag ako makisawsaw, wag din kayo makisawsaw. Kasi lumalala ang laban kapag merong mali na, pinapalakpakan nyo pa. Oh, so parang pinapalabas nyo, mali ang ginagawa ni BBM, pinapalakpakan namin. Saan ang mali? Saan ang mali? Mga babayan. Saan po ang mali ang ginawa ni BBM? Mali ba yung ginawa niyang expose ng flood control? Mali ba yon? Kapag merong tama, pero minamali nyo pa. Yun po yung nagiging dahilan ng labanan. Tayo ay pare-parehong Pilipino. Tayo ay pare-parehong may karapatan na sabihin, ilabas ang ating saloobin sa mga politikong naglilingkod sa atin. Tayo ang amo, kaya tayo may karapatang magsalita. Huwag nyo naman ituring ang sarili nyo na parang napakaliit nyo sa isang politikong nakaupo. Huwag po ganon. Sipin nyo, pantay-pantay lang tayo. Kung wala tayo, wala sila dyan. Kung wala sila dyan, wala rin tayo dito. Shoutout sa ulo natix. Ang layo ng argumento ni Aling Marie. Wala na, Aling Marie, malayo. Nanay, malayo argumento mo. Aray ko. Oh, dumako tayo dito. Dumako na po tayo dito sa, eto po. Dito. Pakinggan natin ito. Ito medyo maganda-ganda to eh. Dito tayo kay, pakinggan nyo po to. Okay, so pakinggan po natin si Ma'am Shelo. Na hindi niya alam itong mga na-insert na flood content, Mr. President. Out of the 200 billion, ang binito lang niya ay 26 billion. So how can you, on that basis alone, can the President say na hindi niya alam itong mga na-insert na flood control projects? Yabang talaga ni Cielo Magno eh, no? Si Pinoy, hindi niya ba alam na may PDAP? Ha? Yun lang eh. Cielo Magno, sabihan mo si Pinoy ha, hindi niya ba alam na nasaktan yung sa 44 sa sinabi niyang parehas na tayo? Aray ko. Alam mo ba yun, Cielo Magno? Sabi ni Pinoy sa 44, ayos lang yan, pare-parehas na tayo na wala ng mahal sa buhay. Aray ko. Alam mo ba yun? Aray ko. Baka nakakalimutan niyo yung history. Ha? Alam ba ni Pinoy na bahay kubo lang pinatayo niya sa Yolanda? Aray ko. Di ba? Bago ka manumbat, tingnan mo muna yung tikas ng sinaluduan yung presidente. At sasabihin namin sa inyo yung tikas ng sinasang-ayunan namin presidente ngayon. Sorry po masakta na yung iba, pero yan po talaga ang real talk. Sa budget ng DPWH, Hindi naman yan yung sinasabi na hindi alam ng presidente. Ang hindi alam, allegedly, ng presidente is the corruption, yung pagnanakaw. Yes. Okay? Yan yung konteksto eh. Either kasabwat ka doon sa corruption or tanga ka. Doon Yan ang argumento, tama. Yan ang argumento. Oh, corruption. Hindi mismo yung insertions. Again, the insertions is not necessarily bad
kung gagawin mo yung naaatang sa'yo na doon sa in-insert mo. Halimbawa, ang insertions mo, sabi niya, flood control. Eh di gagawin mo dapat yung flood control. Tama. Okay? Ngayon, lulugar ako doon sa naririnig kong realidad sa politika dito sa Pilipinas. This is conjecture, hindi ito facts. I-qualify ko yung sasabihin ko. And I think mas make sense to in the real world na tinatawag. Di naman tayo pinanganak kahapon eh. Alam naman natin lahat na may corruption sa gobyerno. Tama. So, siguro, at the back of the mind of the president, alam niya, dito sa mga hinayupak na to, meron dyan kukuha. Pero wag naman sagad. Kuha mo. Kasi syempre, hindi niya naman sasabihin yun outright. Diba? Meron talaga kasi 100% yung kinuha. Yun. Yan ang malinaw na paliwanag. Diba? Magaling si Nico David dito. Shoutout kay Nico David. Mag-subscribe kayo. Magaling to eh. Tawag dito. Yun po yun eh, mga kababayan. Alam ng presidente na may korupsyon. Pero nagulat siya na hindi na korupsyon. Tarantaduan na. Diba? Given the fact, dati po, bibigyan ka ng 100,000, si congressman kukupit ng 20,000. Aray ko. Diba? Para maunawaan nyo, binigyan ng 100,000 piso na pamproyekto, ang gagawin ni congressman, 20,000. Diba ganun ang korupsyon? Ganun po ang kinagis na nating korupsyon. Kakat si chairman, kakat si mayor, kakat si congressman, kakat si senador. Katulad ng mga PDAP, kakat lang. Ngayon, iba po. Iba nangyari ngayon. Bakit? May flood control. Hindi po talaga nila ginawa. Sinagad po yung kademonyuhan at kasamaan, sinagad-sagad. Kinuha yung pondo, walang itinayo. Ganong kalala ngayon ang korupsyon. Dumating sa point na hindi na sila takot. Alam mo yun, hindi sila natakot na wala silang gawin. Hindi na sila takot, talagang ghost project, asing wala. Ganong kalala. Diba? 100% walang ginawa, kinuha ang pera 100%. Doon na nagalit ang Pangulo. Doon nagalit ang Pangulo. Hindi niya masikmura, hindi niya madigest sa sarili niya na ganito kalala ang korupsyon. Paano niyo nagagawa na ghost project, wala kayong ginagawa? Bakit ganun? Sa buhatan na. Sa buhatan ng DPWH, sa buhatan ng engineer, sa buhatan ng kontraktor, sa buhatan ng senador. Doon nagalit ang Pangulo. Yun ang hindi maintindihan ng iba eh. Diba? Tama, mamiko. Harap-harapan. Harap-harapan ang korupsyon. Biro nyo, paano magagawa yun na ghost project, wala kang gagawin, kukunin, nanakawin mo buong pondo? Ganun po kalala. Kaya galit na galit ang Pangulo. Diba? Okay lang sana kung 10 eh. Kasi yung 10 sa 1 billion, napakalaki na nun. Diyos ko Lord. Oo. Pero kung kukunin mo yung 100% ng 100 billion or ng kung magkano man yan, eh syempre sobra-sobra naman yun. So siguro, Kita mo? Tama. Kinuha mo 100 billion, lahat 100 billion. Pinagpartihan nyo. Kingina, walang konsensya yun. Kademonyohan po yun. Kingina, mapapamura ka talaga dun. Ganun ang ginawa ng mga hayop na to. Oh. kung titignan mo sa realidad ng sitwasyon, ganun yun. Pero wala naman akong basis sa sinasabi ko. I'm just saying na sa praktikalan, baka ganun. Pero I'm not sure. Tuloy natin. Yun yung gusto kong itanong po sa inyo. Diba? Alam, pwede ba niya sabihin hindi niya alam? Yan yung pinag-aralan nila dito. So, ito yung pinapakita niya kung saan kasama niya rito si Bonoan yata o si Babe Singson to. Okay. Ni Secretary Singson. In this photo, na kinakausap niya, anong pinag-usapan nila? Diba? Hindi, kasi nga, ang natutunan natin kay Attorney Bueno, may alter ego doctrine kasi
ang Pangulo. Hindi naman kasi pwede na lahat ng line by line, lahat ng gagawin is dapat isusupervise niya or ima-micromanage niya. We are in the understanding, under the presumption of the alter ego doctrine na natutunan natin kay Atty. Bueno, na gagawin nila yung trabaho nila. Let's say may konting kickback, konti lang. Ilagay lang natin yung margin of error na yun sa argumento natin. Okay lang eh. Kunyari lang naman. Kumuha ka ng 20, ginawa mo yung 80, edi gawa pa rin yun. Yes! Hindi ba? Hindi po ba? Oh. Mag-usap tayo ng realidad dito sa Tama! channel na to. Real talk lang. Oh. Hindi kung konti lang yung kinuha mo, gawa pa rin yun. Eh kung kinuha mo lahat, mahiya ka naman. Mahiya. Yeah, nakigets nyo, di ba? Ayos lang eh. Sanay na ang tao sa korupsyon ng mga mayor, congressman, mga senador. Ayos lang. Paputyo-putyo ang kuha. 10%, 20%. Ngayon, iba po. 100%. Di ba? 100% na po ang kinukuha ngayon. Ganun na po kalala, kaya galit na galit ang Pangulo. Tapos pagbibintangan nyo ang Pangulo dahil ine-expose niya tong ghost flood control na meron siyang sumbong sa Pangulo app na natuklasan niya na walang ginagawa, kinuha lang yung pondo. Kasabwat pa rin ang Pangulo. Aray ko. Saan yung lulugar yung tao? Saan yung lulugar ang argumento? Nakita ng Pangulo, walang project, 100% ng pera kinuha. Galit kayo sa Pangulo. Kasabwat ang Pangulo. Kumita pa ang Pangulo. Aray ko. Eh, kailan ba nagsimula ang Diskaya? 2016 po nagsimula ang Diskaya. 2016 pa nangyayari ito dahil ang Diskaya ay nakakulong ngayon dahil demonyo magnanakaw sila. So, 2016 pa nangyayari to. At infrastructure to, mga kababayan. Oh. Anong nakita ng Pangulo? Gago kayo. Tarantado kayo. Kinuha nyo lahat ng pondo, wala man lang kayong ginawa. Kaya nagalit ang Pangulo. Yan ang hindi mainawaan na itong putang inang Christian Isguera na to eh. Aray ko. Ano naman kayo? Di ba make sense? Ay nako, ang problema kasi ito dun sa mga hardcore kakampings. And ako kasi I identify as kakamping. Sabi ko sa'yo, lalaban ko ng pitigan ng si Leni Robredo eh. Kaya si Risa Ontiveros eh. Pero let's be real about the reality of the government. Di ba? It's not gonna change overnight. Bakit? Kasi ito yung sistemang iniwan ng mga predecessor ni Marcos Sr., yung tatay ni BBM. Di ba? So, syempre, iniisip ni Pangulo dyan, gawin mo ng maayos yan. Dapat talaga, pag yinabang ko na 24,000 yung flood control na napagawa natin, lahat yun nagpa-function. Putya, ninakawan karamihan doon. Ayan kasi, I mean, maganda sa teorya. Maganda sa yung laban. Maganda yung laban talagang parang talaga may paninindigan. Pero let's be real in this world dito sa yung SOP, Diyos ko Lord, totoo yan. Hindi ko alam na totoo yan, pero I mean, alam mo yun, ako yun na lang yung pinagdadasal ko na yung susunod na magiging presidente, congressman, senator, kung magnanao kayo, wag naman dupang, konti na lang, okay na yun, pang iPhone lang. Wag naman pambili ng kung ano. Diba? That's what I'm trying to say sa inyo mga lods, na it's a systemic problem. I am arguing within the system that is currently here. Hindi ko naman mababago yun . Pero gusto ko maging totoo tayo sa mga argumento natin. Automatic ba kasabot si Pangulo? Baka nga wala siyang nakuha dyan. Di ba yun yung sinabi ni Toby Tiangco? Di ba? Balikan niyo yung usapan nila ni Toby Tiangco. Wala akong nakuha dyan. Gumanon siya. Kasi nga baka nga wala talaga. Ang nanguha lang yung mga kontraktor. Hindi po ba? Kita nyo? Diba?
Yan po yung sinasabi natin mga kababayan. Ngayon kung magbubulag-bulagan ka, bahala ka sa buhay mo. Napaka-basic eh. Ayos lang, kumuha na kayo. Payag na tayo, mabait ang Pilipino eh. Pinapayagan natin dati, 10% nakukuha ni congressman, 20% nakukuha ni mayor. Oh. Ngayon, iba na eh. Buo po kinuha, walang tinayo. Pag pinuntahan mo yung flood control, wala, damuhan. Aray ko. Ngayon, ito po yung sinasabi namin na paulit-ulit-ulit sa inyo. Pag in-expose ba ni BBM, malalaman nyo na 100% ng budget kinuha. Hindi nyo malalaman. Kung hindi ba sinabi ni BBM, malalaman nyo na ang Diskaya ang bilyon-bilyon ang kinikita. Hindi nyo malalaman. Kung in-expose ba ni BBM na ang kontraktor, ang mga engineer, ang DPWH magkakasabwat, yung bidding walang nangyayari, malalaman nyo? Hindi nyo malalaman. Tapos sasabihin netong putang inang Christian Esguerra, tanga o kasabwat. Oh, Aray ko. oh. Sige nga, paano hindi ka magagalit? Yung tao nag-expose, yung tao nagbigay kaalaman sa'yo para malaman mo na ginagago tayo ng mga hayop na sa flood control. Tapos babanata mo yung tao nagsabi sa'yo? Aray ko. Di ba? Mga babayan, paano mo nagagawa yun? Oh. Anong gusto mo yun? Dire-diretso lang ang Pangulo. Magpipikit ng mata kapag usapan ng flood control. Pero ang mga kababayan natin, lubog. Mga kababayan natin, lunod. Mga kababayan natin, hirap. Hindi ganun ang Pangulo natin eh. Ang Pangulo natin, sanay na po sa paghihirap sa buhay niya. Ilang dekada sila naghihirap dahil inalipusta sila. Pinalaya sila sa sariling bansa. O ngayon, nandito siya, iniluklok. Anong gagawin ni BBM? Alam niya ang hirap sa hirap. Alam niya ang alipin sa alipin. Alam niya ang alipusta sa alipusta. Ganyan ang Pangulo. Kaya hindi niya padadadanas ang dinanas niya sa taong bayan. Diba? Hindi na galing na sa hirap ang Pangulo dahil sa mga pag-aalipusta, pagbibintang, pagpapaalis sa kanila. Kaya sa tingin mo, babawi ang Pangulo na bawian ng taong bayan ng walang yaan? Hindi. Na-realize na ng Pangulo na pagdaanan niya ang hirap. Ayaw niyang pagdaanan na natin yun. At ngayon nakikita niya na hindi na to pwede. Hindi po pwede to. Ayun ang mahirap kasi minsan eh. Diba? Sa isang kokumban, Aray ko. diba mga kababayan? Sa isang kokumban po, lagyan mo lang yan ng tinta, ng maliit lang. Hindi mo mapapansin yung buong kokumban. Mapapansin mo yung tinta. Yung dumi. Yun ang mapapansin mo sa isang kokumban eh. Huwag tayong ganon mga kababayan. Huwag tayong ganon. Maaaring may dumi ang kokumban, pero tignan mo yung kalatan. Ha? Tignan mo yung kalatan ng kokumban na ginawa. Ha? Dahil doon sa ginawa niya ang lahat, hindi nakikita mo lang yung tuldok na dumi ng kokumban. Aray ko.
Madilim daw